Maayong adlaw mga kabugtaw. Biyernes na naman. Um, ini nga programa sa parehasong pagpahambal ko sa nangligad amo ning personal ko nga contribution sa aton mga kauturan labi na gid diri sa Ilonggo Nation nga mapunggan ang giyera na matabo diri sa Pasifiko kay grabe ang pagmanipula sa Estados Unidos sa mga utak sang Pilipino. Ang kasubo man kay mga Pilipino hindi critical thinker pati-pati man. So last ditch effort din tulad sa ginhambal ko, no? Ini nga programa kaupod naton sa Asia Century Journal upod di ka Mentong Laurel di ka Ado Pagdinawat. Sang nagligat nga episode sang bugtaw gin diskusyonan naton ang tunay nga mga issues sa South China Sea. Halin sad to damo na natabo sa South China Sea nga kinahanglan man istoryahan pero sa dason ta lang na nga palagwaon ni istoryahan kay gusto ko muna kuanay i-lay down ang very basic ang pundasyon sang relasyon sa Pilipinas kag Estados Unidos. Tanay magsugod sa sunod naman istoryahan ta mga development sa South China Sea. Damo naghahambal sa pagkatapos kuno sang Second World War ang ekonomiya sang Pilipinas pangalawa lang sa Japan. 30 years after, nabili na kita sa ang mga neighboring nation nato, no? Ano bala ang natabo nga naging nga na nabili nga pobre ang Pilipinas. Ang iban hambal kay korupsyon kuno, ang iban hambal tamad mga Pilipino, ang iban naghambal nga edukasyon kuno. Tanan ngayon ang rason matuod na pero hindi amo na ang rason gid ang major reason nga nabilin ang Pilipinas nga naging nga nabili nga pobre ang Pilipinas, no? Natumduman ko siguro 2001 to, no? First time ko sa Malaysia. Bao na broken hearted gid ko kay grabe ang ang Malaysia. What broke my heart nga 30 years ago hambal ko mas nauna ta sa nasyon ngayon tanawa ba lang Pilipinas bong ang airport ta dito pa dumang ko sa nagpuli na ko nagtawag ko taxi siling ko sa taxi dahil ako sa airport ang balsang taxi driver, no sir, don't take the taxi, it's very expensive, take the train, if you like I can bring you to the train station. Indala ko sa train station and voila, ang train dito mismo sa idalong sang airport nagdulog, no? Very efficient ka ng traffic nila, no? Ang Vietnam, wala na, layo ng Vietnam sa aton, Thailand, may nagambal sa akon nga ma-overtake ako sa Cambodia. Ang Bangladesh, ginamatamat natin sa una nga pobre nga nasyon, pero subong na unahan na ta in terms of economy. No? Imagine Bangladesh. No? Ano natabo sa Pilipinas nga nabilin nga pobre ang Pilipinas? Ano gid ang mayor nga rason? Sa tanan nga rason nga ipanghambal, corruption, tanan na tuod na nag-contribute na, no? Contributory sila sa mga rason nga nabilin ang Pilipinas. Pero ang mayor gid nga rason nga nabilin ang Pilipinas kay tungod nga wala kita ka industrialize. Nga wala kita ka industrialize kag ano ang principle behind industrialization. Amo na ang episode naton sa Bongging ang title ano katonto ang Estados Unidos. Ang ginbutang ko da Estados Unidos hindi Amerika o Amerikano. Kita mo kami kung Amerikano, maayo sila mga tao, disinte nga tao mo binuligo, no? Gagabilig ko sa work ethics sa nila. Pero bimutang ko Estados Unidos bilang nasyon, bilang estado, bilang gobyerno, no? Nga wala kita industrialize kag anong rason sa dalom sa likod sang industrialization. Kag nga wala kita ka-industrialize kay tungod may mga nasyon nga hindi kita gusto mag-industrialize nga no? Para maging constant source kita sa cheap labor kag dumping grounds sang raw material.
For example, ang kwarto subong nimo or ang balay nimo isa ka paktorya, no? Nga makahimo 1,000 ka ballpen sa isa ka adlaw. Lada ka mo sa balay niyo butang ka pulo. Kay kung pulo ka mo, anong may surplus ka mo nga 990 ballpens, ano na himuon mo sa 990 nga surplus mo? Siyempre, export mo. Paano kung ang piyak nga balay, may paktorya man sila, nagahimo ballpen, kag may raw materials pa sila, sa tanaw mo, mabakal pa sila ballpen sa aton? Siyempre, hindi. So, siguraduhin naton nga hindi sila mag-industrialize. No? Sa 1945, yung tagaan kita, independence ng Estados Unidos, probag una kailangan perma kita sa tratado nga ginatawag Belt Trade Act. Ano to ang Belt Trade Act? Ang ginahambal sa Belt Trade Act, kilanlan nga mapabilin kita nga agricultural kag ma-practice kita ginatawag nga free trade sa Estados Unidos. Sa free trade sa isa ka industrial nation nga nasyon nga para sa Estados Unidos kag agricultural nga nasyon para sa Pilipinas, perde kita ang agricultural, no? Ma-export kita copper sa Y sa ila pagbalik ref na, TV na, auto na, no? Ma-export kita iron sansalon sa ila pagbalik truck na, auto na, kung ano-ano pa, no? Kag free trade, kay tungod nga free trade ang ubod silingon wala o nubo ang tariff, ang custom tariff, pwede ka sunod ng ilang produkto diri nga wala sang taxes, so pwede ka barato, no? Kung i-check mo ang history mo, Belt Trade Act damo pa na, may parity rights, Laurel-Langley Agreement, you know, ang pinaka-recent siyempre yung Grand Agreement on Tariff and Trade, GATT, no? But there's a litany of trade and political and military agreement nga mapabiling kita agricultural kag ma-open ang market ng free trade, no? May isa pa kita nga interesante ka balasahon ang ginatawag nga Dodds Report. Si Christopher Dodd, isa ka US diplomat nga naging congressman man, later on naging senador ng Amerika. Sa Dodds Report niya, diraya ginambal nga kilandan ang Pilipinas. Available siya sa internet, pwede mo na i-google. DOOD, no? Apostrophe S, Dodds Report. Maging mapabilin nga agricultural kag mga nasyon pagkatapos sa Japan maging industrialized. This was after the Second World War, pagkatapos lang sa Second World War, ano? Nga hindi sila maggusto mag-industrialize amo na gani para maging source of cheap labor and raw material kag dumping grounds sang surplus product, no? Nga importanteng industrialization, no? May principle sa economics nga nagahambal, land remains constant. Ang duta ko no, duta way gid ako gagamay. Halimbawa, 1 hectare of land, 1 hektarya nga duta, no? Isa lang gid siya ka hektarya, hindi na siya magdugang, hindi na siya mabuhin, no? Halimbawa, ang isa ka hektarya na duta agricultural, 1 hectare of agricultural land. Maybe 1 hectare of agricultural land makasuporta siya 50 ka tao. Pero kung i-convert mo na siya sa industrial land, siguro makasuporta 2-3 kalibo ka tao nga no? Kaya kung magpatindog ka, halimbawa, car factory, hindi lang na car factory. Kilalan mo copper smeltering plant, kilalan mo glass factory, kilalan mo rubber factory. So may multiplication siya nga effect, no? Pero hambal sa World Bank, IMF sa una, kung i-convert yung agricultural land nyo sa industrial land, magutong ka mo kay why na ka mo tanuman. Correct or false? False. Nga false. Nga ang mga industrial nga nasyon why nagutom, pero ang mga agricultural nga mga nasyon pareho sa Africa, Latin America, Pilipinas, no, Bangladesh ang una nagutom. Hindi kita magutom tungod sa science and technology. Because of science and technology, we can have a better agriculture, better husbandry, etc., etc. So hindi tuod na.
nga magutom kita kung i-convert naton ang agricultural land naton sa industrial land, no? Giinto lang kita sa World Bank IMF ang una, no? Anong himuon ta para nga siguraduhon ta ang piyak nga balay hindi gid sila mag-industrialize para magsalig sila sa aton sang uh, export sa mga technological materials, no? Dunduman ko one time, nagbakal ko hose clips ang autoblast. Laki ang clip lang, hose clip. No? Made in Taiwan. Sabi ko, kasimple nga hose clip, hindi ta pwede yung buon nga ma-import pa ta. Hindi ta kabato sa import tungod sila nga free trade. Kaya mas barato ang import. Kung nadumduman ko, bago mapermahan, ano ba nga tuig ang permahan ang GATT, no? Grand Agreement on Tariff and Trade. Ang mga millennials siguro hindi na nila nabtan, pero ako nabtan ko pa sa una mga surge na chocolate, 40 tops, mga malos, chocolate may marshmallow sa sunod. Pag perma sanggat, ginbaha ang market ta sang imported chocolate na barato. Tungod sina, naguba ang mga local industry ta sang chocolate para sa home foods. Hindi sila, no? Naka-compete. Halos naman nga materialis nato mga appliances imported bisdan sa lakyan. No? Ang Malaysia may photo na. Kita saraw pagyapon jeep lang ang gina-produce naton diri, hindi pa efficiente. Why kita car of, manufacturing plant, no? Sa Cebu may shipbuilder industry sila, pero hindi makakompete sa mga dagko nga shipbuilding facility para sa Hyundai sa Korea. Kaysa isa ka healthy nga economy, kailangan kumpleto, parallel kag vertical, from extraction to processing to manufacturing to marketing. Kaysa atong ano lang kita, processing, may mga car assembly plant lang diri, processing lang, no? Tapos export pa. So dapat from extraction, no, mining, processing, manufacturing, as sa marketing kompleto kita kag sa agriculture amuman, no? Anong himuon ta para ang piya ka balay hindi sila mag-industrialize? Mahimo kita sa mga ginatawag nga state apparatus, no? State apparatus in the form of political treaty, economic treaty, education, culture, military, etc., etc., no? Mga state apparatus. Example sa mga state apparatus, ang political economic treaty, amo to ang Belt Trade Act nga ginhambal ko, no? Every time mangutang kita sa World Bank IMF, may mga kondisyones kadamo. Halimbawa, isa sa mga kondisyones dira, kinahanglan ang dalan ta asfalto. Nga asfalto, tropical country ta, damo ta diri semento. Ang asfalto hindi pa siya suitable sa tropical country kay mainit. Kay tungod ang asfalto imported. Ano na siya byproducts ng crude oil, mga crude oil, no? No? Education, no? May isa ako ka episode sa una sa Let's Get Critical, bakit na ako no hindi critical thinker ang mga Pilipino. Isa dira ang educational system. Kung may parente ka mga grade school teacher, mangkutanya bala sila kay may lesson plan na sila, kagang lesson plan swerte kay stricto nga hindi ka makadeviate kay ang educational system naton gin-engineer para mabilin nga ang critical thinker mga Pilipino para mapabilin nga bobo mango ang mga Pilipino, sunod-sunuran lang. May isa ka professor sa UP, si Professor Vivencio Jose, sa iyang article nga The State of Education in the Philippines, gindokumento niya paano ang Pilipinas, no, in-engineer nga ang educational system na maging banking system. Ang banking system ginfulan niya na sa isa ka sociologist si Paulo Freire, no? Sa iya nga libro nga Pedagogy of the Oppressed, dapat amo ng mga Biblia sa mga aktivistang Pedagogy of the Oppressed. Si Paulo Freire
hambal niya may duha kuno ka basic approaches sa education. Ang banking approach kag ang dialogical approach. Ang banking approach, ang teacher gideposito information sa mga student kag gina-withdraw during the exam wala interest. Amo ning memorize, memorize, memorize. Paano kita tuon sang history? Nag-memorize, provide ta maintindihan. No? Puro lang memorize. Ang dialogical approach, the teacher simply acts as a facilitator sa mga student kag ginadraw niya lang ang education, ang knowledge sa mga student. Ang banking approach gali may psychological effect. Kitod memorize, 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 ginahimo nga rigid kag uncritical way panumdum ang mga estudyante. Sa school ta sa una, may ang mga bright amo nang maayo mag-memorize. Tapos sa mga kinder, mga well-behaved, amo nang mahipos. Amo na sa kahit sa bisan sa ethical consciousness sa mga Pilipino, basta hipos mabuot. Hipos tuod kagali may inferiority complex, no? Sang kinder gingaan pa most behaved kay permi lang hipos, perbiara lang sa lamesa gapamuyong tapos pagdako naging serial killer. No, naging rapist o kung ano man, no? Kaya may psychological problem gali. No? May ang banking approach, imagine ako, kada kita ko survey sa mga top universities of the Philippines, nagadugo ang kurason ko kay biskan sa top 100, hindi takasulod. No offense man, pero ang experience ko sa academe, the worst person I've met are people from the education department or the education people. They're the ones who cannot educate. No? Kaya hindi ko man sila mabasol, kay produkto man sila sang ilang educational formation nga banking. Imagine college na exam, true or false, fill in the blanks gyapon. Pang grade school na, no? Dapat yung college paper or essay, ang nila ma-plagiarize, may mga Turnitin, mas mo pwede mo ma-check. No? So, igado ang educational system takagin design nga ang Pilipino maging rigid kag uncritical. Do mga karnero, mga sheep, no? Sunod-sunod lang muna educational system, no? Culture. Isa pa na ka state apparatus. Ginhubog ang utak sa Pilipino basta stateside maayo. Basta imported maayo. Basta Amerika maayo, no? Liberator sila kuno naton kag sila nagbulig sa ano in the first place kung wala sila why man kita ma-involved sa Second World War kag gibayaan nila kita for 4 years. Si MacArthur was an overrated general. Palpak siya, no? Gin-disregard yung Opland Orange ni Colonel King. Amo na ang mga Japanese nakamarcha from Northern Luzon pakadto sa Manila unopposed, no? Tapos ginihimo gin concentrate or kung dito concentrate sa Bataan kag sa koridor ang mga tropa sa mga Amerikano kag kano. And of course, we know history, Bataan fell amo man ang koridor kag si MacArthur na lagyo gibayaan kita ang pali ay siya retort after how many years giging prioridad nila ang gera sa Europa. Overrated si MacArthur, no? So sa kultura amo man tanawab la ang mga superheroes naton. Si Superman, si Batman, puro foreign. Sino ang nakakilala kanday lamang kanday Bernardo Carpio? Ano ang mga kanta or mga istorya nga ginaistorya sa aton bag-o matulog, no? Snow White, Jack in the Beanstalk, no? Puro foreign. Ako sang gadako mga kabataan ko magpatulog ko sa ila ginakantahan ko sila gyapon ili-ili, no? Tulog anay o dandansoy. Kaya mo na mga kanta nga ginakanta sa akon sang tatay ko kung ginapatulog ako sang gamay ko. Kaya hindi ko gusto mga kabataan ko madula na ang beautiful Ilonggo heritage, no? Sino mga hero naton? Ano ginatanaw naton nga mga palagwaon? Beverly Hills 2210 puro Hollywood. Ginatawag dira sa sociology soft power. Nahubog ang utak ta nga magbilid nga ang Amerika superior. Kagbiskan sa gera, no, may gambal sa ako nga ang Amerika kuno malakas. Tigang malakas ang air forces sila nga naperde sila sa Vietnam.
nga naperde sila sa Afghanistan. Pumalpak sila sa Libya, pumalpak sila sa Iraq. Kag na tinalaw sila sa Ukraine, ang nila kay sa clown sa comedian nga si Zelensky, hindi ta kapagbayaan kung atakihon ka mo sa Russia, hindi sila nadula man. No? In other words, gadaog lang Amerika sa gera, sa sini lang gid. Pero sa tutuod, wala, mahina sila. No? So, amo na kultura. Kanawa kitabla. Ako sa tutuod lang nahuya ako nga i-admit no nga may English is much better than my Hiligaynon. Nadula ko na ang Hiligaynon ko. Amo nagasubong best effort ko biskan gautal-utal ko na tilawan ko gid maghambal ikadlong nga Hiligaynon kay nadula ko ng Hiligaynon ko kay tungod sa English, language. I speak and write much better in English than in my own mother language, which is Hiligaynon. So, tilawan ko ibalik ang akon nga kasagad sa mother language ko nga Hiligaynon. No? Kultura. Ang mga bayo ta, tanawa blas, mga meeting nakakotintay, Diyos ko, tropical country kita, kainit-init, mga tao, iskan sa kasal, kakotintay. Balo ka mo sa Indonesia, iskan sa Malaysia, kung may mga importante mga meeting, usually ang especially mga government top meeting nila, ang ginasuksok nila ang ilang sarong, no? Native to, hindi kotintay. Imagine tropical country, tapos kotintay nga party kainit. No? Kultura. Tanaw mo bala mga noontime show ta, mga singing, especially dancing contest, no? Puro western, mga rap, mga kung ano-ano na, mga hip-hop. No? Hindi na Pilipino. Biskan sa mga kantata, no? Puro Hollywood, puro kanta. Military, amo ba, isama ka state apparatus. No? We are an archipelagic country. Dapat ang mabaskog sa aton, Navy kag Coast Guard. Pero ang mabaskog sa atong ground forces nga ikay design nila especially sa harap ang Philippine Constabulary to go after para lagsod ang mga nagakontra sa sistema labi na gid sa sistema sang kolonyalismo sang Estados Unidos. Way back in the 60s, lang ta magira sa Malaysia tungod sa Sabah dispute. Categorically deny sang Amerika ang assistance siyempre Sabah is under Malaysia. Ang Malaysia, colony sang British, no? Pakaisa sang Amerika. Kaya hindi sa kabulig sa presidency ni Fidel V. Ramos. Nagkanto sa kay Negro Ponte at that time US Ambassador para ireklamo ang intrusion sa mga Chinese vessels sa South China Sea. Ang bal ni Negro Ponte, you fix that among yourselves. Hindi ka kasalig sa kano. No? So ang military naton, especially ang Navy kag ang Coast Guard. Ang Coast Guard mas advanced pa ganit sa Navy, no? Kay tungod din silo na sila sa DOTC. Pero nakakaiyak, no? Daw kasubo sa natabo sa aton nga armed forces. No? Kay tungod nga isa ka rason nga why naton na-develop ang Navy naton tungod sa presensya sa US bases. Hambal nila, hindi na kilala ang develop ang Navy nyo, hindi mong kami din. Pero hambal ko ganun, kaya nang tamagira sa Malaysia, why gid sila nag-bully, no? So, amo na mga example na sa state apparatus, no? Political, economic treaties, education, culture, military, biskan religion. Religion is a very powerful state apparatus. May nabasa akong libro ni Sarah Diamond. Si Sarah Diamond, professor sa University of California, Los Angeles, UCLA. Ang title sa libro ay Spiritual Warfare. Dirigin document ni Sarah Diamond kung paano ini mga new religious movement ginsuportahan sang Central Intelligence Agency o kung ginhimo sang Central Intelligence Agency para magpalaganap sa isa ka very conservative na religion. Puro God in me in the people, wala na. No? Puro dancing, singing, may palipong-lipong pa. Huwag magugambal malain na. No? So you have to start somewhere. Ang problema, si Jesus of Nazareth mismo naghambal sa Matthew 25,
Not all who cry, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. For I was hungry, you did not feed me. I was a stranger, you did not welcome me. I was in prison, you did not visit me, etc. Kag pamangkot sa mga tagasunod niya, when did we see you hungry or in prison, hambal niya kung anong ginahimo nyo sa kubos nyo nga kauturan, amo man na ginahimo nyo sa ako. So hindi gali pwede nga pa-jumping-jumping lang, pasinging-singing. Kailanlan may responsibilidad. O kung in the words of the late Jesuit Father Ontiveros, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Pananagutan. No? Amo nang tunay. Hindi nga singing-singing ganda. Bible study, sala-sala man. No? Religion is very powerful. Nakita man na, damo gin-mention si Sarah Diamond sa mga new religious movements sa Latin America as a counterculture sa liberation theology movement which really liberates the people from oppression sa pagdaog-daog. No? Amo na mga state apparatus ginhimo nila. Kaya amo na nga sa subo, perte kabaskog sang colonial mentality sa utak sa mga Pilipino. Believe gid sila sa kano. Why sila kabalo nung ginhimo sa kano sa aton? May dapat ka din colonized ta, no? Sapat na tanay na nga rason, madi i-colonize ka, mga gold mo, mga minerals mo, no? Kung nadumduman yung Balangiga massacre, pati ang Balangiga Bell, nabalik na sa panahon ni Duterte, no? Pila ka hundreds of thousands na Pilipino ang impatay sa mga Amerikano, mga babae yung panglugod, biskang kabataan, pinamatay. Tungod ka colonized ta, amo na nga pobre ta gyapon, why ta ka industrialize, no? Hasta subong ginatawag nga neo-colonialism bagong nga pagkolonyal. Sa Coast Guard tag sunod-sunod kay sino nga pooling ngayon nga retired US Air Force siyempre siya na obvious naman, no? Nga siya ang nagadirect sa foreign policies sa Pilipinas. Amo mo nagakatabo, ano katunto sa Amerikano, no? Sila ang rason nga pobre gapon ang Pilipinas. Ako kung ang naagyan sa mga pobre nga hindi kasunod sa trabaho nga why kapliti, no? Nakita ko na, no? Experiencehan ko na. Grabe ang poverty sa Pilipinas, no? Isang kaig, isang tuka, isang pagkaon. Patay lang bata mo, hindi mo mapa-hospital, kaya way ka kwarta. Mapatay lang ginikanan mo, hindi mo mapa-hospital, kaya way ka mo kwarta. Pila pa ka Pilipino kapang renta or informal sector. Imagine squatter sa kaugalingon nga nasyon, ang mga Pilipino. Kaya grabe ang poverty. Kag may mga oligarko kita na suportado sa Amerika para i-perpetuate ang ilang neo-colonialism. Sila gapadlagan sa media, sila dako contribution sa simbahan, amo na nga amo man kita gyapon. So, sa sini nga bugtaw, dapat mabalaan nato na, tunan nato, mag-research kita sa tunay nga istorya. Hindi ka mo magpati kay siding nga istoryan, kay kolonyal na, Amerikano na. Pati ka mo kay Tolentino. Sa Gregorio, ano bang person ni Tolentino? Sa The Past Revisited, no? History book. Dragin pakita, gin. Paano kita gin daog-daog, gin dugpid sa mga Amerikano. Kag-asta subong, no? Why kita ka-industrialize? Pero ang industrialization, hindi naman gani sabat sa problema natin subong, nabili na kita. Actually, gabuhi sa atong subong, remittances from OFW. Isang chief of staff ako sa Board of Investment sa Department of Trade and Industry. Mga 2003, 2, 4 ata, nalipat na ko. Dito ko nakita nga mas dako gali ang remittances sa mga OFW kaysa sa mga direct foreign investment sila. Pero ang social cost sang overseas worker dako taas man kayo, no? Broken family, broken marriages, absentee parents, mga kabataan nagdako nga wala ginikanan nila. Dako taas. Every time ara ko sa airport, gadugo kasing-kasing ko, makakita ako mga OFW nga gahilibi, mga bata nga gagmay pa nga, nay, tay, hindi kami pagbayai. Balik ka tayo na, amo na bala. Ikilanlan magtrabaho sa abdo. Kay tugod pigado ang ekonomiya sa
Pilipinas kay kungo din na ginungo din para maging ambal ko kagina constant source of raw material, cheap labor, and dumping ground sang tambakan sang surplus product. Guba ang industriya ta. Dira. So, amo makita gyapon. Ano yung ta? Where do we go from here? Anong solusyon? Ang solusyon hindi lang economic, financial. Ako, nagapati ako nga ang solusyon una sa tanan, cultural. No? A worldview, pananaw. No? Amo na nga ang title sang aton nga palatuntunan, bugtaw. Kailan na makabugtaw kinadaanan. Kailan na may cultural revolution kita. No? Na magbag-ong aton kultura, hindi na magsalig sa mga foreigner. Kay biskan sa mga telenovela, ang nagaklik, ang may Cinderella formula. No? Inaapi ang bida, tapos Prince Charming, gasalig ta pero nga si Prince Charming maabot magsalbar sa aton sa katigaduhan. Amo na ang siguro kung magtanaw ka sa mga sites sa mga mail order bride bla. Sus kadamo-damo Pilipina. Kay gahangop sila makapamana foreigner nga magsalbar sa ila sa kapobrihan. O sila kabalo pag-abot nila dito at sila or biktima sila sang human trafficking. Kaluluoy man ang mga kabayan natin. So, amo lang na kaya hindi ka mo gusto nga ma-impact. So, sa dason, istoryahan ta na ano ng cultural revolution ngayon na. Ang pag-o nga, we have to re-engineer our culture. Kaya gin-re-engineer gid mag-amo ta ni kolonyal. No? Ang sunod-sunuran. Kung si Horacio de la Costa pa, the great Jesuit historian, ang mindset ng Pilipino kuno peasant, alipin. No? Busabos, amo na nga hadlok sa otoridad. It takes Marcos Sr. how many years para magrevolto mga Pilipino? Diyos ko, Pilipino are very patient. Pero kung magrevolto ng mga Pilipino, gahuramentado. No? So, kailangan ta cultural revolution. So, to summarize, ano kapunto Amerikano? Amo na nga nagpubrita gyapon tungod sa ginatawag nga economic imperialism kag nagihimo sila state apparatus in the form of socio-political treaty, education, culture, military, religion, etc. Kagang solusyon dira na hindi lang industrialization kay silikot tapos na nga face sa kalibutan. May mga ibang solusyon. Pero pag kita mag-asenso kailangan ta cultural revolution. Nakita ko na sa Ireland. Sa una, ang England mas magranon sa Ireland. Pero way back in the early 80s, ang Ireland, nag-cultural revolution, may nagkaroon ng revival, going back to the roots, no? The Celts, the Druids, no? Dito man sa una, nag-famous mga New Age music, no? Spandau Ballet, Tears for Fears, Enya, familiar ka mo kay Enya, mga Celtic music. Sang nagbalik sila sa roots nila, the Irish culture, dito na nagsugod ang economic progress ng Ireland. Kultura importante. Direkta magsugod. Hasta sa sunod nga palatuntunan naton, sunod nga semana, istoryahan naton na. Sa liwat, kaupod din na sa Asian Century Journal, si Kamentong Laurel, Kagado Paminawan, last ditch effort kami nga makabugtaw mga Pilipino para hindi kita mahulog sa gera nga manipulate sang Amerikano ang utak sa Pilipino pareho sa natabo sa Ukraine. Ang Ukraine, ang pagporma sa utak sa mga taga-Ukraine, 2008 pa, nagsugod. Gindemonize ang Russia para sa ginahimo subong ginademonize ang China. So, kailangan magbugtaw. Maayong adlaw mga kulturan, kita na kita liwat sa sunod na semana.